Ganda ng weather. Maganda araw sa inyo mga ka-Berks. Chris Cusinero po. So ngayong araw, ihahatid ko na si Angelo sa kanyang work. At diretso na rin ako sa trabaho ko. Siyempre, kailangan nating mag-grind ng mag-grind, magtrabaho. At ganda ng weather. Sobrang liwanag na naman. Pero minus 22 ngayon. Minus 22 feels like more than that. Kasi nga sa sobrang lamig. Hindi na natin kailangan linisin yung sasakyan, oh. Nilinis na ni Angelo ngayong araw. Naalala nyo yung update natin o yung upload natin ng isang araw? Sabi ko, hindi man lang nilinis ni Angelo yung sasakyan natin. Sabi niya, baka kala nila po hindi ako naglilinis ng sasakyan, ah. Oh, ang ginawa niya, nilinis niya ngayon yung sasakyan. Ano, nak? Malamig? Malamig pa rin. Malamig pa rin. At bukas di-off natin pareho. Bukas di-off namin pareho. Pero ngayon, pareho kami may pasok. Ang uwi namin gabi na. Ang uwi niya mamaya pa. Pero ako, medyo late na talaga ako umuwi. So tara, ihatid ko lang si Angelo sa work niya. Ayun na yung aking ginakis. At sabi ko sa kanya, pahingi ako ng coffee. Bayad niya sa kanyang Uber driver. Yun na yung aking barista. Maraming salamat sa masarap na coffee, sir. Fresh brew yan, dark roast. Wow, thank you very much, sir. Ingat, sir, ah. Thank you, bye-bye. Ayos. Back to work na kami na anak ko. Back to work na siya. At ako naman magdadrive na papunta sa work. Syempre, alam nyo na, malayo pa yung trabaho natin. Biyahe na naman tayo ng 30 minutes to 45 minutes papunta ng work. Tara. We are driving down a long road, green grass where the wild wind blows. Butterflies dance with honeybees, blue mountains touch the speeding breeze. Sunlight paints the sky so bright, chasing shadows out of sight. We keep rolling through the night. Every turn feels just so right. We keep rolling through the night. So finally, nandito na tayo sa work. Marami nga nagko-comment dyan sa inyo na bakit napili mo magtrabaho dyan sa malayong lugar. Bakit hindi ka maghanap ng trabaho sa malapit lang sa bahay nyo? Hindi naman kasi ganun kadali maghanap ng trabaho dito sa Canada. Meron namang Walmart na malapit doon sa bahay at wala mang 10 minutes nandoon ka na. Kaya lang, hindi madali rin na mula rito magpa-transfer ka sa ibang store. Hindi ganoon kadali. At pag kailangan lang nila ng tao, kung merong gustong lumipat, saka ka lang pwedeng magpa-transfer. Basta tiyagaan lang sa trabaho, tiyagaan lang sa lahat ng bagay. Ang importante lang naman kahit pa paano nagtatrabaho ako ng maayos, saka kumikita ako ng konti para pambayad sa mga bills natin. Ito yung kape na binigay sa akin ni Angelo kanina. Mainit na mainit yung araw. Paglabas natin maya maya is gabi na naman, syempre. Maghapon na trabaho. At hindi madali yung ganitong trabaho, pero okay na rin. Kasi sa ganitong trabaho na-exercise ako at pinagpapawisan ako ng husto. Kaya pabor na rin para sa akin yung trabaho na to. Ang trabaho naman talaga hindi madali, di ba? At talagang kailangan mo talagang pagpawisan para kumita ng pera. So yun ang lagi nating iniisip. Lagi tayong positive sa buhay. Kahit na gaano kahirap yung trabaho natin, ang importante nakakaraos tayo, nakakasurvive tayo, nakakapag-exercise tayo, at kumikita tayo ng salapi, pambayad ng mga bills natin at pambili ng masarap na pagkain, di ba? So tara, back to work na tayo. Wala namang madaling trabaho,
Kahit saang sulok ka man ng mundo, kikitain mong pera, pagpapawisan mo, patas na laban saan man patungo. Canada, Amerika o Australia, Hong Kong, Dubai o Africa, Taiwan, London o Saudi Arabia, Pinoy ang palagi mong makikita. Oh my God, it's so cold. Kakalabas lang namin ng trabaho ni Bibik. Bibik is my friend. Hello. He's from India. India. Namaste. Right? Namaste. Namaste. So, isasabi ko na siya pag uwi, maglalakad siya ang layo-layo. Where's the train station? Far from here eh. Southland, yeah. Yeah. So, maglalakad pa siya papunta sa train. Tapos, from the train station, magbabiyahe siya papunta sa bahay nila. Medyo malayo rin. Eh, on the way din ako sa bahay niya. Malapit tong yung bahay niya sa school ko sa nag-aral si Angelo eh. So, drop by ko na lang siya doon. Right? I didn't understand what you Yeah, said. no, what I'm saying is I always drive you and drop you Yeah, home sure, that's when we have the same Like- schedule, right? Yeah. Yeah. Usually don't have it, but whenever we have, Yeah, if we have We the go same together, schedule, ida-drop by ko siya kasi I experienced too without a car before. yeah. Yeah, so I know how it feels, okay? Yeah. Okay. So I'm just going to warm up my car first, okay? I'm going to clean the ice. Okay, I don't know where's this one. Bibek. Here. Yeah. I'm going to start the car first, okay? Okay. It works. It starts. I thought it's not going to work. Tutulungan daw niya ako maglinis ng sasakyan. Lagi naman tumutulong yung maglinis ng sasakyan pagka nakikisakay sa akin. Masipag yan. What's your course again? You're taking what? Supply chain management. Yeah, sa management siya. So how many more months? For just 2.5? Just 2.5 months left? Yeah. Oh, 2.5 months left na lang, gagraduate na siya ng course niya. Sabi niya nga sa akin, pagka gumraduate na raw siya, maghanap siya ng mas magandang trabaho, right? You're going to get a new job. You're going to get a better job when you graduated, right? Hopefully Kasi- soon. Yeah, because our salary here is too small eh. Oh, okay na. Malinis na. Pwede na kami magbiyahe. Okay, baby, go inside. It's cold. Let's go inside. That's enough. That's enough, my friend. Yeah, that's enough. No, it's okay. Let's go. Let's go. That's enough. That's just clear, you know? Lamig. Kwentuhan lang muna kami dito sa loob ng sasakyan habang pinapainit namin. Minus 21 ngayong araw mga ka-Berks. Yan, kitang kita. Saka kita nyo tong dilaw na to. Dahil yan sa dahil sa sobrang lamig, nagaganyan lagi yung sasakyan. You can fit there? You can fit? No? We won't open there. No, not yet eh. Okay, just a little bit. Just a second. Just a second. Dito muna kami. We're going to warm up the car first, okay? Yeah? We're going to warm up the car. Yeah, no worries. Okay, 15 minutes and then we can go, okay? Of course. Okay. So you're a student here now in Canada, right? Yeah. You're a student since when? Since January 24. January 1.5 years, 2024. Is it okay if I ask you how much did you pay for your tuition? For tuition, around For 1 year. For 1 year, 20,000. $20,000. Yeah. $20,000 for 1 year. Yeah. Pagka international student. Yeah, for the international one. For the And- PRC, a bit less. Yeah, because my son is PR, that's why Yeah. we pay less. Like Yeah. $8,000 every sem. So it's Yeah. like 16,000 a year. Yeah. And for the international and then students, you're also around- paying for your accommodation, for your food, for your fare, Yeah. projects and everything. So totally how much you paid for the total cost for the year? Around 4, I think, per month. It's around
600 to 700. $700 you pay Yeah, per month. for That's the necessities. the necessities. Like the rent and Oh. the bills, the phone Yeah. bills, How about the groceries. accommodation? Accommodation, yeah, it's included in the 700. For the But 700. Currently, I am paying 550 for accommodation. Yeah, including utilities, right? Including everything, yeah. Kasi Around 150 and 200 for the groceries. yes, because what he's doing is they share the Yeah. room, right? Yeah. They share the room. Parang yung sa atin, yung parang bed space, parang ganun sa atin, right? Yeah, like I live And in a private room, but the Yeah. house is shared. yeah. Yeah, like around there are 10 people in the home. 10 people in the house. Yeah. 10 people in And the it has house. 9 So, rooms. yeah, you divide it into 9 rooms, yeah. 10 people, right? The Yeah. entire rent of the house. Yeah. How about the utilities? It's expensive because 10 of you. Included in the rent. Oh, that's included already in the rent. Yeah. Okay pala. Okay. Yeah. So, sige na. At we're going to warm up. Tapos we're going to drive a little bit. Maybe around 5 to 10 more minutes. And then maybe 20 to 30 minutes drive. Because we need to drive slow. Because it's slippery in the road, right? Yeah. Okay. Sige na. Bye-bye. Wala namang madaling trabaho, kahit saang sulok ka man ng mundo. Kikitain mong pera, pagpapawisan mo, patas na laban saan man patungo. Canada, Amerika o Australia, Hong Kong, Dubai o Africa, Taiwan, London o Saudi Arabia, Pinoy ang palagi mong makikita. Kaya pangarap mo ay tuparin, para sa pamilya mo na rin ang tagumpay mapapasa atin din. Samahan ang sipag, tiyaga at dalangin. Friday. Okay. Bye-bye. See you. Bye-bye. Bye-bye. And thank you for the ride. No problem. No problem. Thank you. Okay. See you tomorrow. You're working No, tomorrow? tomorrow I am not working. I am working on Friday. Okay. Yeah. See you on Friday. See you. Yeah. Bye-bye. Kaya pangarap mo ay tuparin, para sa pamilya mo na rin ang tagumpay mapapasa atin. So, nahatid na natin si Bibek sa kanilang bahay. At nandito na tayo sa bahay ngayon. Minsan talagang naghahatid talaga ako ng mga kaibigan, ng mga kasamahan ko sa trabaho pagka sobrang lamig or basta kasabay ko sila sa pag-out ng trabaho tapos malapit lang yung bahay nila dito sa bahay. Talagang pinipick up ko na sila or dinadrop ko na sila dito sa bahay nila. Kasi nga na-experience ko na rin before yung walang sasakyan. Ewan ko, masaya na ako yung kahit papaano nakakatulong din ako sa kanila. Kasi nga na-experience ko rin yung ganun na ang hirap kagaya ngayon, minus 20, 25. Tapos maglalakad ka, mag-aantay ka ng bus. Sobrang hirap kaya. Na-experience ko na maglakad ng 45 minutes to 1 hour mula sa nirerentahan kong apartment hanggang sa trabaho ko. Minsan ang uwi ko noon is 1 o'clock na madaling araw. Talaga tiniis ko yun. Kaya pag naalala ko yun, marami pa rin ako mga na-survive na mga experience ko dito sa Canada. Minsan naalala ko, pero ganun talaga. At ang importante, nakatulong naman ako. Yun ang importante para sa akin. So, dito rin naman ang daan ko. Dito rin naman ang uwi ko. So, bakit hindi ko sila i-drop sa bahay nila, di ba? Anyway, let's go home na at sobrang lamig na. Grabe. So, dito na tayo sa bahay. At kapagod din ang trabaho. Hello. How are you? Yes. Chicken.
Meron na siyang tino dito. Pinatuko ko sa kanya yung karnet. Magluluto ako ng pansit. Gusto ko magluto ng pansit eh. Sige na, magluluto lang ako sa mga. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na halika.